Palagi niya na akong kinokontrol. Ano ka ba namang bata ka? Kailan ka pa naging bastos ha? Gabing-gabi na, Harriet, at may gana ka pa talagang lumabas. Lahat na lang kasi bawal sa inyo. Lola, ang tanda-tanda ko na. Pati ba naman simpleng paglabas ko bawal sa inyo? At saka, anong gabing-gabi na? Alas 6 pa lang naman ng gabi, la. Saan ka pupuntang bata ka? Lola, ang tanda ko na pero parang bilanggo pa rin ako rito. Kahit simpleng paglabas, bawal. Kaya ang mabuti pa, alisin na lang ako. Hala, sige, lumayas ka. Ang tigas ng ulo mo, Harriet. Tingnan lang natin kung saan ka mapupulot yung katigasan ng ulo mo. Oh, Diyos ko. Nasaan na ba ako? Bahala na nga. Ang mahalaga, nakalayas na ako sa amin. Ayun, may nakita na rin sa wakas. Siguro naman dito may matutuluyan na ako. Sitio Santa Ana. Pwede na siguro dito. Ay, Diyos ko! Lolo naman, bigla na lang po kayong nanghahawak. Anong gagawin mo? Huwag kang papasok sa lugar na yan, Iha. Bakit naman po, Lo? Mukha naman pong maayos tong lugar na to. At saka, tingnan nyo nga, may mga pumapasok pa kahit na ganitong oras. Sinumpa ang lugar na yan. Kaya ang mabuti pa ay umalis ka na hanggat Lalang ng kadiliman, masasabi kong lumaki ako sa may kayang pamilya. Pero sobrang higpit naman. Maraming bagay ang ipinagbabawal sa akin. Pati simpleng paglabas kasama ng kaibigan ay meron pang curfew hours. Akala ko noon kapag umabot ako sa edad na 25 ay magiging malaya na ako. Pero hindi. Mas naging mahigpit sa akin ang Lola Jonna ko. Kaya upang makalaya sa kahigpitan niya, naisipan kong maglayas na lang sa amin. Sa paglalayas ko ay napunta ako sa isang lugar na hindi ko kabisado at bagong lugar para sa akin. Kung saan, isang maglolang manunugis ang nagpatuloy sa akin. Sa kanila ko naramdaman ang pagiging malaya. Pero ang kalayaan palang inaasam ko ay magdadala sa akin sa kapahamakan. Ewan ko sa'yo, Lo. Baka sabi-sabi lang yan. Sa totoo lang, kinikilabutan ako noon, Miss Ligaya. Pero mas pinili ko ang pride ko, kaya pumasok pa rin ako sa loob ng baryo. Ano ba yan? Ang dilim at tahimik naman dito. Saan kaya ako pwedeng makituloy dito? Wala naman pong takutan. Ano ba yan? Bakit bigla-bigla na lang kayo sumusulpot sa harapan ko? Ay, pasensya ka na kung nagulat kita, Iha. Nakita kasi kitang mag-isang naglalakad. Ngayon lang kita nakita dito. Dayo ka lang ba dito? Opo, Lola. Sa katunayan, naghahanap din po ako ng matutuluyan. May alam po ba kayo? Nako, wala nang ibang matutuluyan dito. Dahil puno na ang mga paupahan. Ganun po ba? Sayang naman. Mukha pa namang tahimik dito sa inyo. Kung gusto mo, pwede ka namang makituloy sa amin. Dalawa lang naman kami ng apo ko doon. Talaga po? Pwede ako makitira sa inyo? Oo naman. Maraming salamat po, Lola. Ako nga po pala si Harriet. Ako naman si Bila.
Lola Mila. Halika na at makalalo ka pang gabihin sa kalsada. Isang matandang babae ang nag-abot ng tulong sa akin na agad ko namang tinanggap. Magkano Nandito na tayo. Apo! Apo, pakibuksan ng pintuan. Ola, dadyan ka na pala. O, sino yung kasama mo? Ay, siya nga pala si Harriet, Apo. Naghahanap kasi siya ng matitirhan. Kaya ayan, inaaya ko na dito sa atin. Kawawa naman, maggagabi pa naman na. Basta ka na lang magdadala ng estranghero dito sa bahay natin. Pasensya na po kung ayaw nyo. Aalis na lang ako. Ay, nako Dino, wag ka na nga masungit yan at kawawa naman itong si Harriet. Alika na, Iha, pasok na. Salamat po. Bahala kayo la, pero ayoko siyang pagkatiwalaan. Ay, nakong bata ka. Ay, kuhanan mo nga muna kami ng tubig. umalis saglit ang binata na tinawag ni Lola Mila na Dino para kumuha ng tubig. Pagbalik niya ay walang abog niya lang itong nilapag sa harapan ko. Ano ka ba na... Umalis na si Dino para pumunta sa kwarto niya. Naiwan kaming dalawa ni Lola Mila at tinulungan niya akong ayusin ang mga gamit ko. Pagpasensyahan mo na yung apo ko, ha? Mabait naman yan. Sadyang masungit lang kapag unang beses niyang nakilala. Naiintindihan ko naman po, Lola. Iilan lang pala ang nadala mong gamit. Bilisan na nating mag-ayos ng mga gamit mo para makapagpahinga ka na. Sigurado ka pang ayos ka lang dito sa upuan. Opo. Nakangiting tumang Oh, bakit gising ka pa? Hindi kasi ako makatulog. Hindi ka sanay sa ganyang higaan, ano? Hindi, no? Hindi lang talaga ako makatulog. Sus, wag mo nang itanggi. Halata naman sa'yo na di ka sanay sa ganyang higaan. Paano mo naman nasabi, ha? Halata na galing ka sa may kayang pamilya. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa kwarto ko para makatulog ka na. Ha? Sigurado ka ba? Oo. Ako na lang ang matutulog dito. Bilisan mo na at 11:00 na ng gabi. Salamat. Salamat talaga. tumangulang siya sa akin, kaya hindi na ako nag-atubiling pumasok sa kwarto niya. Naging komportable na ako sa higaan kaya nakatulog agad ako. Ano yun? Nasaan na sila? Baka may pinuntahan lang. Bumalik ako sa kwarto noon para matulog muli. Pero inabot na ako ng ilang oras at hindi pa rin ako makatulog.
Narinig ko na lamang ang pagbukas ng pintuan, kaya dali-dali akong lumabas para tignan kung sino yun. Anong ibig niyo sabihin? Hindi galing sa tao ang dugo na yan. Hindi tao? May mga halimaw dito, Harriet. Mga nilalang na kumakain ng laman. Hindi mo sila makikita sa araw, pero sa gabi, nagtatago sila sa dilim at sila ang tinatawag na aswang. Aswang? Aswang? Sabay na tumango sa akin ang maglola. Sa sandaling yun, mas lalong namuo ang takot sa akin. Kung nagagamba kang baka may mangyari sa'yo, huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito sa amin. Hindi ka masasaktan ng kung sino man. Talaga po? Oo. Kaya huwag ka na matakot. Pasensya na din kung nabigla ka sa ginagawa namin ni Lola. Okay lang. Kumakain kami noon ni Lola Mila nang mapansin kong wala si Dino sa paligid. Nasaan nga po pala si Dino? Nandun pa sa palayan. Saglit galang ang tulog ng isang yon. Kaya nga po binigay niyo pa naman sa akin yung kwarto niya. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Mabait talaga yung apo ko. Mukhang sinubukan ka lang. Oh, Diyos ko! Dino, anong nangyari sa'yo? Wala to, sanay na ako. Sanay ka. Halos dinudugo ka na ng todo, oh. Pupo ka nga dyan. Hindi mo na kailangan... Huwag nang mataas ang ulo mo. Gagamutin ko na yung sugat mo. Ay ko! Dahan-dahan naman. Huwag kang malikot. Nagpatuloy ako sa paggamot sa sugat niya. Malalim yun at mahaba. Nang matapos, ay agad ko na itong nilagyan ng benda. Salamat. Huwag kang pasalamat. Siguraduhin mo lang na bukas hindi ako magpupunas ng dugo mo ulit, ha? Makakaasa ka sa akin. Nasaan na si Lola? Nasa labas pa at nangikipaglaban. Huwag kang mag-alala. Ayos lang yun. Sigurado ka, ha? Oo naman. Saka mas malakas sa akin yun. Sabi mo yan, ha? Oo nga, ang kulit nito. Alam mo, matulog ka na lang. Ako na ang bahala dito at hihintayin ko pa si Lola. Tumango lamang ako sa kanya bago pumanhik papunta sa kwarto para matulog. Pero hindi agad ako dinapuan ng antok noon dahil iniisip ko ang sugat ni Dino pati na si Lola Mila. Hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog noon dahil sa tindi ng pag-iisip ko. Kinabukasan, maaga pa rin akong nagising at naabutan ko si Dino na nakaupo sa may sala. Ang aga mo naman nagising. Kumusta na pala yung sugat mo? Masakit pa rin. Pero kaya naman. Sige. Dito na ako at may gagawin pa ako. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Magpahinga ka na lang dyan at ako na munang bahala sa lahat. Sige, kung yan ang gusto mo. Magpapahinga na muna ako sa kwarto ko para makabawi ng lakas. Pagkaalis ni Dino, ay agad kong ginawa ang mga gawaing bahay. Maya-maya, nagising na rin si Lola Mila. Naku naman, Harriet. Nag-abala ka pa talaga. Ayos lang naman po. At saka alam kong pagod din kayo kagabi. Kumusta na nga po pala kayo? Ayos lang naman, Iha. Nag-alala lang ako sa apo kong si Dino. Kumusta na pala siya? Ayun po. Natulog ulit sa kwarto para daw makabawi siya ng lakas. Tulugan na kita dyan para mabilis ka nang matapos. Pinagtulungan na namin ni Lola Mila ang mga gawain. Hapon na nang magising si Dino. Nung araw na yon, hindi sila umalis para manugis ng aswang. Sa mga sumunod na araw, unti-unti na ring gumaling ang sugat ni Dino.
Ariet, pwede mo ba akong sabahang maglakad-lakad? Ayos na ba yung sugat mo? Oo naman. Gusto ko rin makapaglakad-lakad para naman makaunat ako. At saka palagi ka na lang din dito sa loob ng bahay. Sige, sasamahan kita. Magkasama kaming lumabas ni Dino noon. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko nang makita ang magagandang tanawin noon. Ang dami palang magaganda dito, no? Oo naman. Tama lang pala na dito ako napunta. Alam mo ba, may isang matandang nagsabi sa akin na wag daw akong papasok dito. Bakit daw? Sabi niya, may sumpa daw itong baryo. Sino yung nagsabi sa'yo? Hindi ko na matandaan eh. Pero huwag ka mag-alala. Wala akong pinaniniwalaan sa mga sinabi niya. Isang malamig na ngiti lang ang isinagot sa akin ni Dino. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ngunit bigla kaming napatigil nang may isang matandang babae na humarang sa daan. Nanlilisik ang mga mata niya. Tila ba kaya nitong silipin hanggang ang aking kaluluwa. Ang balat niya ay maputlang parang natuyong putik na may mga bitak. Magandang araw, Dino. Mukhang may kasama ka ata. Magandang araw po, Lola Lourdes. Si Harriet nga po pala. Magandang araw po. Ang ganda mong bata. Nobya ka ba ni Dino? Naku, hindi po. Nakikitira lang po ako sa kanila. Ganon ba? Napakaganda at sariwa mo. Ang galing yung pumili ng lola mo, Dino. Pumili? Piliin para saan? Wag mo na lang siyang pansinin. Hinawakan niya ako sa braso para makaalis na kami. Naiwan si Lola Lourdes, nakatayo lang habang nakatanaw sa amin. Paglingon ko, nanlaki ang mga mata ko dahil nandoon pa rin siya. Nakatitig, pero hindi siya kumukurap. May problema ba? Wala naman. Tara na. Dino, hindi ka ba natatakot sa ginagawa niyo? Anong ibig mong sabihin? Yung panunugos niyo ng aswang gabi-gabi. Hindi ba nakakatakot yun? Siyempre, may takot rin. Pero, sanay na naman na kami ni Lola. Pero ang galing talaga ni Lola, no? Kahit ang tandaan niya na lumalaban pa rin siya. Sinabi mo pa, ayaw ko na nga pasamahin yan sa akin. Pero gusto niya pa rin talaga eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Pero bumili muna tayo ng pwedeng ipasalubong para kay Lola. Sagot ko na yan. Oh, yung braso mo. Nabigla ko noon nang bigla kong inakbayan ni Dino. Gusto ko sanang alisin yon, pero hinayaan ko na lamang siya. Dumaan kami sa isang bakery para bilhan ng tinapay si Lola Mila bago umuwi. Aba, mukhang close na talaga kayo ah. Sakto lang naman po. Eto nga po pala la. May binili akong tinapay para sa inyo. Nako, nag-abala ka pa talaga. Salamat. Walang anuman po. Mapayapa ang araw na yon. Tinulungan ko na rin si Lola Mila na maghanda para sa hapunan namin. Sa kanila ko naramdaman ang kalayaang inaasam ko. Sa sandaling panahon na tumira ako sa Maglola, ay agad na napalapit ang loob ko sa kanila. Lalong-lalo na kay Dino. Kaya mas pinili ko na ring manatili sa baryo sa kabila ng mga takot na nararamdaman ko.
Harriet, tara labas tayo. Saan naman? May bago kasi kung nakitang kainan dyan sa may labas. Halika, subukan natin. Sige ba? Sandali lang ah. Magbibihis lang ako. Iintayin na lang kita sa labas. Nakangiting tumango lamang ako sa kanya. Mabilis lamang akong nagbihis para makaalis na kami ni Dino. Pagkalabas ko ay naabutan ko siyang nakaabang lang sa akin habang nakaupo. Tara na. Mukhang may lakad na naman kayong dalawa. Ayla, nandyan pala kayo. Lalabas lang sana kami ni Harriet. Ay, mag-iingat kayo. Oo naman po. May gusto po ba kayong pasalubong? Ay, huwag na. At ayos lang naman ako. Mag-enjoy na lang kayong dalawa. Dito na, Camila. Tumango na lang si Lola Mila sa amin. Magkatabi kami ni Dino habang naglalakad. Maaliwalas ang araw na yon habang naglalakad kaming dalawa. Pero napatigil kami nang makita ang mga nagkakagulong mga tao. Anong meron? Halika, tignan natin. Magkahawak kamay kaming dalawa nang lumapit sa mga nagkakagulong mga tao. Yun na lamang ang pagkabigla ko nang makita ang isang bangkay na nasa talahiban. Nakabuka ang bibig nito, dilat ang mga mata, at wakwak ang tiyan. Nangingitim na rin ang dugo nito sa buong katawan na halos matuyo na. Oh, Diyos ko. Anong nangyari sa kanya? Aswang ang may gawa niyan. Aswang? Akala ko ba tinutugis niyo sila? Oo, pero hindi naman madali ang trabaho namin. Gumagawa pa kami ng paraan ni Lola para maubos sila. Nakakatakot naman. Muli akong napatingin sa bangkay at halos masuka ako sa sitwasyon ng biktima. Maya-maya, dumating na ang mga kukuha sa bangkay ng biktima. Nakasunod si Ate Aida, ang isa sa kapitbahay ni Dino. Dino, sana mahanap niyo ang aswang na gumawa nun sa biktima. Baka asa ho kayo sa amin. Tara na, Harriet. Naunang maglakad si Dino sa akin na agad ko namang sinundan. Hindi na kami nagtagal sa labas dahil nga sa nasaksihan naming dalawa. Oh, ang bilis nyo naman atang nakabalik. Paano po kasi? May natagpuan kaninang bangkay na biniktima daw ng aswang. Diyos ko, hindi na talaga tumitigil ang mga aswang na yan. Ihanda ko lang ang mga gagamitin natin mamaya, Lola. Ilang oras na hinasa ni Dino ang mga kagamitan nilang armas para sa pagtugis ng mga aswang. Noong gabing yun ay muli silang umalis para tugisin ang sinasabing aswang. Hindi ako nakatulog ng maayos noon dahil sa takot ko. Kinabukasan, dama ko pa rin yung takot sa dibdib ko. Kaya naisipan kong lumabas na muna para maglakad-lakad. Lalabas na po muna ako. Ay, tamang-tama. Pwede bang dumaan ka sa palengke? Marunong ka na magmamalengke, hindi ba? Oo naman po. Pero baka abutin ako ng hapon sa labas. Ayos lang bala. Oo naman. Saglit lang at ililista ko lang ang mga ipapabili ko sa'yo. Pagkatapos mailista ni Lola Mila ang mga pinapabili niya, ay agad akong umalis. Naglakad-lakad ako noon para pakalmahin yung utak ko. Isang matandang lalaki ang nakasalubong ko. Kung pipiliin mong manatili sa lugar na ito, magiging bahagi ka na rin ng sumpa. Anong sumpa? Pero sa ginawa mo, mahihirapan ka nang makalabas. Dahil nandito ka na, mahihirapan ka nang makatakas pa. Hindi ko po kayo maintindihan. Mas naghahasik na sila ng lagim. Mas malala na ang ginagawa nila. Lagim? Sino po? Sila
ang may talatala ng sumpa. Mula noong paman, pamilya na nila ang gumagawa noon. Mahihirapan ka nang makalabas, Iha, dahil nakatali ka na sa kanila. Ano? Anong sinasabi ninyo? Lolo, anong sinasabi ninyo? Napabuntong hininga na lang ako nang lumakad palayo ang matanda. Maghapon akong nasa labas noon para magpahangin at maging mapayapa ang isip, pero mas lalo lang nagulo yun dahil sa sinabi ng matanda sa akin. Kailangan ko na palang pumunta sa palengke. Inabot ako ng mahigit 1 oras dahil nahirapan talaga ako sa pamimili. Namimili ako noon nang biglang lumapit si Ate Aida sa akin kasama ang anak niyang si Bea at siya ang tumulong sa akin sa pamimili. Ayan, tapos na. Salamat po. Walang anuman. Mag-iingat ka sa pag-uwi, ha? Paalis na sana si Ate Aida noon, pero pinigilan ko siya para itanong sa kanya yung tungkol sa matanda. May kilala po ba kayong matanda? May tungkod siyang dala-dala tapos may suot siyang sombrero? Ay, baka si Lolo Ernesto ang sinasabi mo. Bakit? May problema ba? May mga sinabi po kasi siya sa akin na nakakabahala po eh. Ay nako, huwag mong pansinin yung mga pinagsasabi ng isang yun. Masyado na kasing matanda ang isang yun. Sige po, salamat nga po ulit. Ay, sige. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Lumakad na ako noon pauwi sa bahay. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang sinabi sa akin ng matanda. Kaya naman pag-uwi ay naisipan ko pa rin itanong kay Dino ang tungkol kay Lolo Ernesto. May kilala ba kayong Lolo Ernesto? Bakit? May sinabi kasi siya sa akin tungkol sa sumpa. Pero hindi ko naman maintindihan kung ano yun. At saka, may sinabi siya sa akin na meron daw na naghahasik ng lagim dito. Huwag kang maniniwala sa sinasabi ng isang yun. Dahil walang katotohanan ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Hindi ko lang maiwasang mag-alala at saka matakot sa mga sinasabi niya. Hindi ba sinabi na sa'yo ni Lola na ligtas ka dito sa amin? Nakakatakot pa rin eh. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Nakangiti akong tumango sa kanya. Pinanghawakan ko ang bawat salitang binitawan ni Dino. Hanggang sa dumating ang mga araw na hindi na namin maitago. Tuluyan na kaming umibig sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng saya, may bumabagabag sa akin dahil sa pagdami ng biktima. Ay nako, may bago na namang biniktima ang aswang na yan. Nasa labas ako noon para maghanap ng papasukang trabaho nang marinig ko na naman ang tungkol sa biktima ng aswang. Ano po? May bago na namang biktima? Oo, Iha. Kaya ang daming natatakot na pumasok dito sa baryo dahil sa mga aswang na yan. Nanay, natatakot ako. Baka pukurin din nila ako. Eh, hindi naman nahayaan ni nanay yun, anak. Mukhang pangalawa na yung biktima na yun na. Ay nako, sa totoo lang, ilang beses na yan. Bago ka pa man dumating dito, marami nang nabiktima ang mga aswang. Nasaan na nga pala yung bangkay, Ate Aida? Nakuha na ba? Hindi pa ata nakukuha. Nandoon sa bandang bukid. Sige, ate. Pinuntahan ko kung nasaan yung bangkay na sinasabi ni Ate Aida. Pagkarating ko sa kung nasaan yung bangkay, ay halos bumaliktad na naman yung sikmura ko nang makita ang itsura nito. Parang kinain mula sa loob ang laman. Hindi halatang may sugat sa labas pero butas ang katawan. May naiwan pang mga kuko ng aswang na nakabaon sa laman.
Grabe. Mga demonyo. Ang lala ng ginawa sa kanya, no? Ay, Diyos ko. Sino ka ba at bigla ka nalang sumusulpot dyan? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Mukhang bago ka lang dito, ah. Nakakatuwa. Ang daling makita ng isang gaya mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Oh, wala. Masyado ka lang maganda. Nakaramdam ako ng kaba sa pananalita niya at paraan ng pagtingin sa akin. Kaya ang ginawa ko noon ay umalis na lang. Mabilis akong naglakad pa uwi dahil sa takot na nararamdaman ko. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang madalas na pagpunta ni Bea sa amin. Dala ang mga ginuhit niya. Nako, nandito ka na naman. May gusto lang po akong ipakita kay Ate Harriet. Ano na naman ba yung dinadrawing mo? Patingin nga si ate. Inabot sa akin ni Bea ang isang notebook at laking gulat ko nang makita ang laman nun. Nakaguhit doon ang isang halimaw na nasa taas ng bubungan. Mahaba ang kuko nito at nagliliyab ang mga mata sa dilim para bang buhay ang halimaw sa papel. Paano mo nagawa to? At saka, paano mo nakita ang mga to? Sa sumunod na pahina, doon ko natuluyang nabitawan ang notebook dahil nakita ko doon ang sarili ko. Natutulog sa higaan at sa likod ko may mga pulang mata. Maraming mata. Lahat nakatingin. Ano yan? Ano ito? Bea? Sino tong bata na to? Hindi ko po kilala. Pero sabi nila, ako na daw ang susunod. Kinilabutan ako noon. Pakiramdam ko parang nawalan ako ng hangin dahil sa sinabi ni Bea. Pero imbis na sagutin ko siya, ngumiti lang siya at tumakbo palayo. Hawak pa rin ang kanyang drawing. Sa sumunod na araw, tuluyan nang nawala si Bea. Nako, kawawa naman si Aida. Kaisa-isang anak na lang niya si Bea tapos nawala pa. Sinabi mo pala. Nung nakaraan, pumunta pa yun dito sa bahay para ipakita ang mga drawing niya. Dapat pala doon pa lang naghinala na ako. Sinabi nga ni Dino ang tungkol dyan. Paano pala niya nagagawa yon? Mukhang may pangitain ng batang yun. Hindi lang basta drawings ang ginagawa niya. Ay, sana lang mahanap na ang matang yon. Pero hindi na siya mahanap pa dahil isa na siyang alay. Alay? Anong sinasabi niyong alay? Nakita ko ang panlalaki ng mata nilang dalawa na para bang may sinabi akong hindi tama. Lola, ano yung sinasabi niyong alay? Kumalma ka lang. Walang ibig sabihin ang sinasabi ni Lola. Masyado ka ng maraming iniisip, iha. Pero kasi binanggit yung alay. Hey, ay nako. Baka mali lang ang pagkakaintindi mo, apo. Alay. Baka ang ibig ko lang sabihin alay na dasal para makauwi si Bea. Yan nga. Sa baryo kasi kapag may nawawala, nag-aalay kami ng dasal o kandila. Hindi ba, Lola? Oo, iha. Padalagin lang yon, wala nang iba. Akala ko naman kung ano na. Masyado ka na kasing maraming iniisip. Hayaan mo. Hahanapin ko rin si Bea. Tumango lang ako kay Dino pero mabigat pa rin ang loob ko. Para maibsan ang nararamdamang takot ay mas pinili kong pumasok na sa trabaho para sa ganon ay hindi lumilipad ang isip ko. Sa isang mini grocery store ako nagtrabaho noon kasama si Ate Aida. Ate, kumusta po? Eto, hinahanap pa rin si Bea. Mamaya na tayo mag-usap at baka mapagalitan pa tayong dalawa.
Maghapon kaming nagbantay ni Ate Aida sa pinagtatrabahuan namin. Ni hindi kami nag-uusap dahil sa dami ng mga bumibili. Magandang araw. Oh, ikaw pala yan. Anong sa'yo? Dito ka na pala nagtatrabaho? Isang soft drinks nga. Sige, saglit lang. Eto, may idadagdag ka pa ba? Wala na. Magkano to lahat? 10 piso lang. Inabot na sa akin ni Mark ang bayad niya. Pero hindi siya umalis kaagad. Napansin ko ang matagal niyang titig sa akin at ang mabagal niyang paghinga bago tumingin kay Ate Aida. May problema ba? Wala naman. Ate Aida, nahanap niyo na ba si Bea? Hindi pa rin. Araw-araw ko siyang hinahanap pero ni anino ng anak ko wala. Ganun ba? Baka nasa tabi-tabi lang siya. Nakatingin sa atin. O siya, aalis ako. Susubukan ko rin hanapin si Bea. Salamat, Mark. Ay, nako. May problema ba? Wala naman, ate. Kinakabahan lang ako sa presensya ni Mark. Ay, nako. Mabait yang si Mark. Siya nga ang madalas tumulong sa amin. Sige na, bumalik na tayo sa trabaho. Sige po. Gabi na nang matapos kami sa trabaho. Tahimik ang daan pa uwi. Tanging yabag ko lamang yung maririnig. Pero biglang bumigat ang paligid. Parang may malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Napahinto ako nang maramdaman kong may mga matang nakatitig mula sa dilim. Diyos ko! Tulong! May aswang! Wag! Lumayo ka sa akin! Tigilan mo siya! Bumagsak sa harapan ko ang katawan ng aswang. Malakas ang pagkalampag nito sa lupa. Nanginginig akong napaatras nang makita ko ang leeg nito. May malalim na hiwa at mula doon ay dumaloy ang malagkit na dugo. Dumidikit ang amoy ng nabubulok na laman sa ilong ko, habang ang mga mata ng aswang ay nanlilisik pa rin. Parang buhay na nakatitig sa akin kahit patay na ang katawan. Ayos ka lang ba? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Halika na. Ihahatid na kita kina Dino. Sandali. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Napaatras ako noon habang nakatingin kay Mark. Dama ko ang takot sa aking dibdib habang nakatingin sa kanya. Masyado ko namang mapangginala. Siyempre, nobya ka ni Dino. Kaya malalaman ko talaga kung saan ka nakatira. Sinong nagsabi sa'yo? Eto naman. Alam na alam ng lahat ang tungkol sa inyo. Kaya ang mabuti pa, halika na. Para makauwi ka na. Nanigas ang mga tuhod ko. Ngunit wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya pa uwi sa amin. Pagkarating kina Dino, ay nakita ko siyang nakaabang sa akin. Bakit magkasama kayong dalawa? Magandang gabi, Dino. Inatid ko lang. May aswang kasing umatake sa kanya habang pauwi siya. Ano? Ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Tinulungan ako ni Mark kanina. Ganun ba? Salamat sa pagtulong kay Harry at Mark. Huwag mo siyang hahayaang mag-isa sa dilim dahil baka magaya siya sa iba. Maraming aswang na pag-alagala dyan. Oo. Salamat muli. Pagkaalis ni Mark, ay agad na bumuntong hininga si Dino. Sinundan niya pa ito ng tingin habang naglalakad pa uwi. Kitang-kita ko ang kaba sa mga mata niya sa mga oras na yun. Huwag kang lalapit sa kanya. Bakit naman? Basta makinig ka na lang sa akin. Susunduin na rin pala kita palagi pag uwi mo mula sa trabaho. Para hindi na maulit yung nangyari sa'yo. Pasensya na kung hindi kita natulungan. Ayos lang yun. Hindi mo naman hahayaang mangyari ulit sa akin yun, diba? Hindi.
Hindi ko hahayaang masaktan ka ng kung sino man. Ramdam ko ang init ng yakap ni Dino sa akin. Ngunit sa ilalim nun ay may kasamang panginginig na hindi ko maintindihan. Dino! Tulungan mo ako dito! Nang makakain na tayo kaagad! Halika, tulungin na natin si Lola. Mabuti pa nga. Pumunta na kami sa kusina para tulungan si Lola Mila. Pagkatapos ay kumain na din kami kaagad ng hapunan. Inatake si Harriet kanina ng aswang. Ayos ka lang ba, Apo? Ayos naman na po. Tinulungan po ako ni Mark kanina. Mark? Sinong Mark ang tinutukoy mo? Si Mark, Lola. Yung binata na nakatira doon sa bandang ilog. Sinabihan ko nga si Harriet na lumayo doon. Ay, siya pala. Oo, Apo. Sundin mo ang sinasabi nitong si Dino. Hindi naman po ako lumalapit sa kanya. Pero sige, susundin ko po mga sinabi ninyo. Nagpatuloy na kami sa pagkain. Hindi naman ako nakatulog nung gabing yun. Nakahiga lang ako noon at nakatingin sa pader. Oh, Diyos ko. Ano ba itong nangyayari? Ilang beses akong nagpaikot-ikot noon sa higaan para makatulog, pero gising na gising talaga ang diwa ko. Lumabas ako noon para sana uminom ng tubig sa kusina. Nang marinig ko ang kakaibang boses at mga salitang hindi ko maintindihan. Spiritus noctis, auditi bucem mia, ex tenebre surgete, devoratore carne, e sanguine, per sanguine e umbra. Nanlalaki ang mga mata ko noon nang makita si Lola Mila sa likod ng bahay. Nakaluhod siya at merong mangkok na puno ng dugo sa harapan niya. Anong ginagawa mo dyan, Harriet? Tila umurong ang dila ko nang marinig ang pagtawag ni Lola Mila sa akin. Ang kaba ko noon ay umabot na hanggang sa dulo ng aking kuko. Iinim lang po sana ako ng tubig kaso narinig ko kayo. Ano yung ginagawa niyo? Bakit may dugo po? Dugo ito ng aswang na dinadasalan ko upang mawala na sila. Pumasok ka na sa loob at huwag ka na ulit lalabas ng ganitong oras. Naiintindihan mo ba? Opo. Hindi na ako nakainom ng tubig noon dahil sa takot ko. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na walang tulog. Pagdating sa trabaho, ay nando na si Ate Aida na kasama si Mark. Dito na rin pala ako magtatrabaho. May katulong na tayo, Harriet. Mas magiging magaan ang trabaho natin. Naging kasama ko si Mark sa trabaho. Mabait siya at matulungin. Dahil siya ang tumutulong kay Ate Aida na hanapin si Bea. Napansin ko rin ang madalas niyang paglapit sa akin para magbigay ng mga bagay-bagay. Harriet, eto nga pala. Sinabay ko na kayo ni Aida sa pagkain. Salamat ha. Wala nga naman. Ngunit ang kabutihan pala na pinapakita niya ay isang palabas lamang dahil isa din siyang kampon ng kadiliman. Ano ba yun? Bumangon ako noon para tignan kung anong meron sa labas. Halos manigas ako nang makita ang kulay pulang mata na nakasilip sa butas. Nagtatakbo ko noon sa loob ng bahay nila Dino. Takot na takot ako ni hindi ko alam kung saan ako pupunta o anong gagawin ko dahil sinusundan ako nito kahit saan ako magpunta. Hindi lang siya makapasok dahil sa proteksyon na ginawa ni Dino. Huwag ka nang tumakbo dahil wala ka namang matatakbuhan. Ikaw? Mark, ikaw ba yan?
Ngumisi lang siya sa akin at halos mahulog ang puso ko nang makita ang nakakatakot niyang ngipin. Kulay itim ito at sobrang matatalas pa na para bang mga kutsilyo. Ang balat niya ay kulay itim na parang nabubulok at ang mga mata niya ay pulang-pula. Umalis ka dito! Lubayan mo ako! Lumabas ka na dyan para makain na kita. Napakasariwa mo pa naman. Lumayo ka sa kanya! Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Totoo ba na si Mark yan? Na isa siyang aswang? Oo, Harriet. Isa siyang aswang. Napaluha na lang ako sa narinig mula kay Dino. Pagkatapos noon ay agad niyang inayos ang bangkay ni Mark. Napatay ni Dino si Mark at ang iba pang mga aswang. Halos gabi-gabi silang umaalis para manugis. Pero parang hindi naman nauubos ang mga ito. Bakit ganun? Mas lumala lang mga nangyayari. Sinubukan ko ring lumabas noon sa baryo pero paulit-ulit lang akong bumabalik kung saan ako nanggaling. Bakit ganun? Bakit hindi ako makalabas? Sinusubukan mo bang lumabas dito, Iha? Opo, pero bakit ganun? Bakit hindi ako makalabas? Dahil walang nakakalabas dito. Ang sino bang pumasok dito ay mananatili na lamang dito habang buhay. Sandali po! Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ako sinagot ni Lola Lourdes. Naglakad lang siya papunta sa kung saan at yun na lang ang gulat ko nang makitang wala siyang anino. Nakalutang ang paa niya. Halos umurong ang dila ko noon. Dahil doon ay mas nabuksan na yung isip ko sa mga nangyayari sa paligid. Kaya nagsimula na ako. Parang may mali talaga. Dapat nauubos na mga aswang. Hoy, may problema ba? Ate, hindi ka ba nagtataka na parang hindi nauubos ang mga aswang? Anong ibig mong sabihin? Kasi ate, palaging umaalis sina Dino at Lola Mila para manugis ng mga aswang. Pero imbis na mabawasan, parang mas dumadami pang mga ito. Bakit hindi ko naisip tungkol dyan? Ang mabuti pa, kausapin natin si Lolo Ernesto. Dahil panigurado akong may alam siya. Sige po. Tumangulang sa akin si Ate Aida. Kinahapunan, pagkatapos ng trabaho, ay magkasama kaming pumunta sa bahay ni Lolo Ernesto para itanong sa kanya kung ano ang nalalaman niya. Pero pagdating doon, wala nang katawan niya ang naabutan namin. Anong nangyari? Lolo Ernesto! Si Lolo Ernesto! Para akong kinuryente nang makita ang bangkay ni Lolo Ernesto sa loob ng kanyang bahay. Dilat ang mga mata niya, butas ang tiyan, at labas ang kanyang mga lamang loob. Ang dugo sa katawan niya ay nilalangaw na rin. Masangsang ang amoy ng bangkay niya, para na itong nabubulok na karne. Mga hayop! Hindi na talaga sila tumigil. Pati matandang walang kalaban-laban. Nanatili akong nakatayo noon habang kinukuha ang bangkay ni Lolo Ernesto. Napalingon ako sa kabilang gilid at nanlamig ang bato ko nang makita si Lola Lourdes na nakangisi at nanlilisik ang mga mata. Hindi ako nakapagsalita noon at mas pinilit ko na lang na umiwas sa lugar. Ate, alis na ako. Saan ka pupunta? Kailangan ko malaman ng lahat. Masyado nang magulo ang lahat. Ang dami nang nadadamay. Dapat nating malaman kung nasa ang mga iyon. Dapat na mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Hindi na kasi normal ang nangyayari dito sa atin. Tutulungan kita, Iha.
Matinding laban to. Kaya kailangan natin ng tulong. Sige ate, kailangan ko yun. Maghahanap ako ng albularyo na maaaring makatulong sa atin. Susubukan kong hanapin ulit si Lolo Roy. Sino po siya? Siya ang albularyo noon dito bago pa man dumating ang mga manunugis. Nandito na siya. Pero bigla na lang siyang nawala noon at nagtago sa kung saan. Kaya hanapin namin siya ng asawa ko. Sige po, sabihin niyo lang po ako tungkol dyan ha. Iimbestigahan ko rin yung maglola. Isang tangulang ang sinagot ni Ate Aida sa akin. Nagsimula akong mag-imbestiga sa maglola at doon ko napansin ang mga kakaiba nilang kilos. Madalas ko din silang marinig na nag-aaway. Lola, hindi ko magagawa yung sinasabi ninyo. Anong hindi, ha? Kailangan mong gawin yun dahil magagalit ang Reyna sa atin. Hindi ko yan susundin. Sinusunod ko na ang lahat, Lola. Pero sa pagkakataong ito, hindi na. Reyna? Sinong Reyna? Gising ka pa ba? Patawarin mo sana ako, Harriet. Pero hindi ko hayaang masaktan ka dahil mahal kita. Nagpanggap akong natutulog habang nakayakap sa akin si Dino. Maya-maya, naramdaman kong umalis na sila at doon ko na sila sinundan. Ay, Diyos ko po! Lola, itigil na natin to. Alam mong hindi pwede, Dino. Mauubos tayong lahat. Mamamatay tayo! Napatigil ako sa sinabi ni Lola Mina. Unti-unting lumamig ang paligid at sa katahimikan ay nagsimulang lumantad ang madilim na katotohanan. Nanlalaki ang mga mata ko noon nang makita ang hilera ng mga bangkay. Bilisan mo na! At kailangan pa nating buhayin ang mga aswang! Opo, Lola. Sisimulan ko na. Sinimula ni Dino na sugatan ang sarili niya. Pagkatulo ng dugo niya sa tubig ay nagsimula siyang magdasal. Sa dugo naglaman, sa dilim ng gabi, bumangon kayo at magsilbi sa reyna namin. Nakita kong bawat bangkay ay may markang nakaukit sa noo. Hugis bilog na may mga kakaibang simbolo. Pumupula ang mga sugat. Para bang muling binubuhay ng dasal. Nanlalaki ang mga mata ko nang makitang nabuhay si Mark, ang isa sa aswang na pinatay ni Dino. Hindi ito totoo. Diyos ko, si Mark. Nanlilisik ang mga mata niya. Mas pulang-pula kesa sa dati. Ang balat niya kumukulubot at nagbibitak-bitak na, parang tuyong lupa. Habang ang mga kuko niya ay lalo pang humaba at kumislap sa ilalim ng apoy ng ritual. Nandiyan na ang mahal na Reyna! Magaling! Siyang Reyna? Halos lumuwa ang puso ko nang makita si Lola Lourdes. Mahaba at gusot ang buhok niya na parang basang sinampay. Habang ang mahahaba niyang kuko ay kasing itim ng uling, namumula ang kanyang mga mata na parang nag-aapoy. At sa bawat paghinga ay lumalabas ang usok na may amoy ng nabubulok na laman. Mahal na Reyna! Muli na po naming nabuhay ang mga bangkay! Mabuti naman kung ganon. Kunin niyo ang pagkain ko. Mahal na Reyna, eto na po ang pagkain. Si Bea! Ay, Diyos ko! Mga limaw! Kitang-kita ko kung paano nilang kainin ang walang kaawa-awang katawan ni Bea. Halos maubos na ang lamang loob niya at madurog na ang katawan. Dahil sa ginagawa ng mga aswang, hindi ko na kinaya pa ang nakita. Kaya napaatras na ako at tumakbo. Kadiri! Mga hayop! Mga walas
puso! Patuloy akong tumakbo. Nanginginig ang buong katawan ko. Hanggang sa marating ko ang isang bakanteng kubo. Doon ako napaupo. Hawak ang tiyan ko at halos mawala ng lakas. Bumabalik sa isip ko ang imahe ni Bea para akong mababaliw sa nakitang karumal-dumal. Harriet, Napatingala ako. Si Ate Aida. Halos hindi makapagsalita sa sobrang iyak. Ngunit baka sa mga mata niya ang apoy ng paghihiganti. Sa likuran niya, isang matandang lalaki ang nakatayo. Nakayuko, hawak ang baston na may nakasabit na anting-anting. Harriet, siya si Lolo Roy. Matagal na siyang nagtago, pero siya ang maaaring makatulong sa atin. May nalaman ka na ba tungkol sa maglola? Sila yung nagdadala ng sumpa, ate. Binubuhay po nila ang mga aswang para maghasik ng lagim. Ano? Totoo ba yan? Oo, ate. Kitang-kita ko kung paano magritual si Dino para buhayin ang mga aswang. Tapos po, si Bea, nakita ko rin kung paano siya kinain ng mga aswang. Ano? Si Bea? Ang anak ko! Oo, ate. Ay, Diyos ko, sila. Agad kong tinulungan si Ate Aida para tumayo. Iyak siya ng iyak nang malaman ang nangyari sa anak niya. Panahon na para wakasan ang sumpang dala ng mga halimaw na yon. Ano na pong gagawin natin? Masyadong marami ang mga aswang, kaya kakailanganin nating paghandaan ang lahat. Sumama na muna kayo sa akin para pag-usapan natin ang mga gagawin. Nagpunta kami sa bahay ni Lolo Roy na nasa pinakadulong bahagi ng baryo. Tanging kubo lang niya ang nakatayo doon. Malayo ito sa mga tao at sobrang luma na. May mga nakasabit pang bawang, anting-anting at mga armas sa paligid. Pasok kayo. Ate Aida, paano niyo nahanap si Lolo Roy? Hindi kami tumigil ng asawa ko na hanapin siya. At sa awa naman ng Diyos, nandito na siya. Pasensya na kayo kung nagtago ako. Dahil inubos ng mga aswang ang pamilya ko noon. Noon naman, kaya namin silang kalabanin. Pero mula nung dumating ang pamilya ng mga manunugis, mas lalong naging matindi ang lahat. Kaya pala bigla na lang kayong nawala. Oo, Iha. Pero sa pagkakataong ito, haharapin ko na ang takot. Gagamitin ko ang lahat ng kaalaman upang matalo sila. Salamat po. Salamat po talaga. Kakailanganin natin ang puwersa ng mga tao upang mabuksa ang mga aswang. Ihahanda ko lang ang mga armas na gagamitin natin para sa kanila. Sa susunod na 5 gabi pa ang kabilugan ng buwan at doon tayo susugod. Ako nang bahala na sabihin yan sa mga taga-baryo. Ano namang gagawin ko? Kailangan mo munang umuwi sa inyo dahil baka mahalata ng maglola ang gagawin nating laban sa kanila at sa mga aswang. Opo. Ay, sandali. Bibigyan muna kita ng proteksyon para hindi ka maamoy ng mga aswang. Kinuha ni Lolo Roy ang isang bilog na anting-anting na agad niyang binigay sa akin. Nagmamadali akong bumalik doon sa bahay ni Dino at Lola Mina. Mabigat ang loob ko habang binubuksan ang pintuan. Buti na lang wala pa sila. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto para magpanggap na natutulog. Maya-maya, narinig ko na ang pagbukas ng pintuan at ang pagbigat ng higaan dahil sa pagtabi ni Dino. Ayan, gising ka ba? Hindi ko na kaya yung ginagawa namin. Hayaan mo, itatama ko yun. Hindi ako sumagot noon kay Dino.
Hinayaan ko lang siyang magsalita ng magsalita. Magmula noong nalaman ko ang katotohanan sa kanilang maglola, ay naging mailap na ako. Ingat na ingat ako sa mga pagkilos ko. Handa na ba kayo? Oo. Handang-handa na po. Dumating ang araw na haharapin na namin ng mga aswang at ang maglola. Kasama namin ng ilang kapitbahay. Nagpunta kami sa kuweba, dala ang mga patalim at anting-anting. Sa bawat hakbang papalapit, ramdam ko ang panginginig ng lupa at bigat ng hangin. Para bang mismong dilim ay humaharang sa amin. Huwag kayong bibitiw. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Kapag naghiwa-hiwalay tayo, isa-isa tayong mauubos. Ako na munang papasok para hindi nila mahalata na marami tayo. Kaya mo ba? Sasamahan kita. Hindi, ate. Kaya ko na to. Kapag narinig niyo ang pito ko, saka kayo sumugod, ha? Pagpasok ko sa kuweba ay agad na sumalubong sa akin ang amoy ng dugo na nabubulok na laman. Ang mga pader sa kuweba ay puno ng lumang marka at simbolo, mga ritual na isinulat sa dugo. Nagtago ako noon sa likod ng mga bato at pinapanood na muna sila. Dino! Gawin mo na ang ritual! Bilisan mo! Ayoko na. Gawin mo na yan, Apo. Dahil kung hindi, papatayin ko talaga si Harriet at siya ang ibibigay kong pagkain para kay Lourdes! Parang tumagas ang dugo ko sa mga tenga nang marinig ko yun. Biglang nanigas ang alab ng dibdib ko. Takot, pero mas malakas ang galit. Nilabas ko ang patalim sa bewang ko at hinarap sila. Mga demonyo! Mga mamamatay tao! Anong ginagawa mo dito? Katapusan na ng mga kasamaan ninyo! Mga sinungaling kayo! Talagang nagmatapang-tapang pumunta dito, ha? Sugurin siya at patayin! Napaatras ako nang mabuhay ang mga aswang at sumugod sa gawi ko. Pero bago pa man sila makalapit, ay isa-isa na silang natumba dahil sa ginawa ni Dino. Huwag niyo siya sasaktan! Rider ka! Bakit mo pinatay ang mga aswang? Biglang lumamig ang paligid. Tumigil ang ingay ng mga nilalang at napuno ng takot ang hangin. Mula sa pinakadilim ng kuweba, unti-unting lumitaw ang isang figura, si Lourdes. Walang pagtakas sa akin! Sino mang lalaban, mamamatay! Mula sa likuran niya, isang anino ang sumulpot. Unti-unting gumapang sa liwanag ang mukha ni Mark. Ngayon ay ganap ng halimaw. Nakangisi at punong-puno ng dugo ang bibig. Namiss mo ba ako, Harriet? Nanlamig ang buong katawan ko. Sa harap ko, ang reyna at ang kanyang alagad. Nanginginig man ang buong laman, ay sinikap ko pa rin kunin ang pito sa bulsa ko para tawagin ang mga kasama. Katapusin niyo na, mga aswang! At babayaran niyo ang dugo ng bawat inosenteng pinaslang niyo! Para kay Bea at para sa lahat ng kinuha ninyo, hindi na kayo makakawala! Nagsimula ang madugong laban. Agad na nagtilamsikan ang dugo sa damuhan. At ang paligid ay napuno ng alingawngaw ng sigawan at pagdaing. Ang mga patalim ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Humahati sa laman at buto ng kung sino mang sumasalubong. Napatigil ang paghinga ko nang makita kong halos lamunin ng mga halimaw ang mga kasama naming tumatakbo. Dito ka lang sa tabi ko, Harriet. Dino! Bumalik ka dito! Kami ang kakampi mo! Tama na, Lola. Sobra-sobra na ang ginagawa natin. Dapat nang matapos ang lahat ng ito. Lapastangan! Ako ang bumuhay sa pamilya mo! Mark!
Patayin mo sila! Masusunod, mahal na Reyna. Mabilis na sumugod si Mark sa gawi namin. Pero agad din naman itong napigilan ni Dino gamit ang patalim niya. Sama-sama naming nilabanan ang mga kampo ng kadiliman. Mga hangal! Kayang-kaya ko kayong patayin lahat para maging pagkain ko! Isang kapitbahay ang sumugod dalang itak. Pero bago pa man siya makalapit, kumunot lang ang noo ni Lourdes at biglang nabaluktot ang kanyang katawan. Bumagsak na parang laruan. Ay, Diyos ko! Kahit hindi siya gumagalaw, kaya niyang patayin! Mag-ingat kayo! Huwag kayong lalapit ng sabay-sabay! Ang lakas niya ay hindi pangkaraniwan! Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sa lupa ay sumirit ang itim na usok na parang buhay. Ang mga bangkay ng mga aswang ay muling nabuhay. Binubuhay niya sila! Dino! Apo! Bumalik ka na dito! Nakikita mo naman kung gaano kalakas ang Reyna natin! Wala akong pakialam, Lola. Matatapos na ang kahayupan niya. E di ikaw ang dapat na unang patayin dahil traitor ka. Sinira ka ng pagmamahal mo kay Harriet. Naging matindi ang sagupaan ni Dino at Mark nung gabing yun. Napuno ng dugo ang paligid at ang amoy ng nabubulok na laman ay halos suntukin na ang ilong namin. Pero hindi kami tumigil. Akala mo ba kaya mo akong patayin, Dino? Isa lang akong kampo ng Reyna. Kahit ilang ulit mo pa akong saksakin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nagsara na ang sugat sa dibdib ni Mark. Ang dugo'y bumalik sa kanyang balat at ang mga mata niya'y lalong nag-apoy ng pula. Kahit ilang beses kitang patayin, gagawin ko hanggang wala nang matira sa'yo! Napahinto ako nang makita ang paglapit ni Lourdes kay Lola Mina. Yun na lang ang panlalaki ng mata ko nang makitang patayin niya ito. Bakit po? Mahal na Reyna! Dapat sa mga walang pakinabang ay pinapatay! Lola Mina! Hayop ka! Bakit mo pinatay ang lola ko? Huwag kang umakto na parang kakampi ka ng lola mo! Ikaw mismo ang tumalikod sa kanya! Kailangan natin silang maubos bago pa mahuli ang lahat! Nanginginig na tumango si Dino sa akin. Punong-puno na ng dugo ang katawan niya. At gano'n na din yung iba sa amin. Nagwawala ang mga aswang sa loob ng kuweba. Kahit anong patalim ang itarak namin, mulit-muli silang bumabangon. Hindi natin siya mapapatay sa lakas lang! Kailangan natin sirain ang kanyang kapangyarihan! Itinaas ni Lolo Roy ang kanyang anting-anting. Nag-usal siya ng panalangin. At mula dito'y lumabas ang liwanag na sumiklab sa buong kuweba. Laxte! Expel tenebra! Vertus domine! Comprehe! Demonia! Per sanguinem! Efidem! Bensimo! Natumba ang ilan sa mga aswang. Nanginginig na parang sinusunog ng liwanag. Ngunit mabilis na pumalag si Lourdes. Hangal! Walang panalangin ang makakapigil sa akin! Para kay Bea, ito na ang katapusan mo, Lourdes! Tumalon siya at pinukpok ang mga sisidlan at simbolo ng ritual sa tabi ni Lourdes. Biglang nagkibit ang katawan ng Reyna
Tila naputol ang kanyang kapangyarihan sa isang saglit. Paano mo nagawa ito? Ngunit bago pa siya makabawi, sumugod ako. Ang patalim na binigay ni Lolo Roy, kumikislap sa liwanag, ay hawak ko ng mahigpit. Para sa lahat ng pinatay mo! Itinarak ko ang patalim sa kanyang noo, sa mismong marka ng kanyang kapangyarihan. Maghahayop kayo! Ayoko pang mamatay! Nabulag ako sa tindi ng liwanag. Ang mga aswang ay nagsigawan at isa-isang nagkadurog-durog. Naging abo at usok na tinangay ng hangin. Hindi maaari! Hanggang sa tuluyan na siyang naglaho, ang kuweba'y muling natahimik at ang mga bangkay na dating gumagalaw ay bumagsak na parang mga basag na manika. Bea, natapos din. Anak ko. Ay, salamat sa liwanag at sa tapang nyo. Salamat. Natapos na rin. Nanginginig pa rin ako habang nakahawak sa patalim. Sa wakas, natapos na ang sumpa. Naubos ang lakas naming lahat dahil sa pakikipaglaban, kaya naman 2 araw akong tulog. Paggising ko ay nasa tabi ko na si Dino habang hawak-hawak ang kamay ko. Kumusta ng pakiramdam mo? Gusto kong makaalis sa lugar na to. Gusto kong makawala dito. Kung yun ang gusto mo, basta tatandaan mo. Mahal kita. Tinapos ko ang pagmamahalan namin ni Dino at siya naman ay sumuko na para sa kanyang kasalanan. At doon, nagtatapos ang aming kwento. Sa ngayon ay ikakasal na ako at wala na rin akong balita tungkol kay Dino. Natutunan ko na ang pagkakaroon ng mataas na pride at pagiging matigas ng ulo ang siyang magdadala sa atin sa kapahamakan. Natutunan ko rin na ang kalayaan ay may kapalit na responsibilidad at hindi lahat ng mabait sa una ay mapagkakatiwalaan. Kung kayo ba ang nasa aking posisyon, ay maglalayas din ba kayo mula sa pagiging kontrolado ng pamilya nyo para maging malaya? O kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang mas pipiliin nyo? Ang pagmamahal o ang sariling kaligtasan? Ilagay yan sa comment section at magbabasa ako kung sakali mang mapili ang kwento kong ito.